Paris Joshua, present teacher Ronaldin, repato Hans. Hindi ko alam kung bakit biglang natigilan ang mga estudyante ko nang banggitin ko ang pangalan na iyon. Isa akong high school teacher sa isang pampublikong paaralan sa Bulacan. Nakaugalian ko na kasi ang mag-roll call bago ako magsimulang magturo. Inulit ko ang pagtawag sa pangalan ni Hans Repato. Maya-maya ay tumayo ang class president na si Andrea. Teacher, hindi niyo pa po ba alam? Patay na po si Hans kagabi lang. Nasagasaan po siya ng truck na nawala ng preno. Sobra akong nagimbal sa nalaman na isa pala sa mga estudyante ko ang namatay kagabi. Sayang, matalinong bata pa naman si Hans. Napatigil ako sa paglabas ng school para umuwi nang may tumawag sa akin. Nang lumingon ako sa likuran, ay nakita ko ang bagong guro na si Teacher Magda. Papalapit siya sa akin at maliwalas ang kanyang mukha. Kumaway pa siya sa akin na ginantihan ko naman ng isang kaway din. Sabay na tayong umuwi, Ronaldin. Sabi niya nung makalapit na siya sa akin. Nakita ko kasi kahapon kung saan ka umuwi. Nadadaanan mo pala ang apartment ko. Dagdag niya. Ganun ba? Sige, walang problema, sagot ko. Siguro ay gustong makipagkaibigan ni Magda sa akin. Napansin ko kasi na isang linggo niya sa school ay wala pa akong nakikitang nakakausap niya. Hindi ko alam kung iniiwasan siya o siya mismo ang umiiwas. Pero sa palagay ko naman ay mabait siya. Siya pa nga ang unang nag-approach sa akin. Kumusta nga pala ang pagtuturo mo? Ang mga bata, tanong ko. Ayon medyo nahihirapang mag-adjust. First time ko eh. Masasanay ka rin. Sa una makukulitan ka sa mga bata. Pero pag nagtagal-tagal ka, mas maiisip mo ang kagustuhan mo na matuto sila. Ang sarap nun sa pakiramdam. Bahagyang natawa si Magda. Ang talinhaga mo naman, Ronaldin, sabi niya. Naglalakad kami pa uwi ng isang lalaki ang napansin ko sa kabila ng kalsada. Hindi ko naman sana siya papansinin kung hindi ko lang nakita na sinusundan niya kami ng tingin ni Magda. Nakasuot siya ng itim na jacket at may cap na kulay pula. Matangkad rin siya pero hindi ko makita ang mukha niya dahil sa medyo madilim na. Dahil sa nakaramdam ako ng takot ay kinalabit ko si Magda. Tingnan mo yung lalaki sa kabila. Ang creepy niya. Parang sinusundan niya tayo ng tingin, bulong ko. Nasaan? Yun o, yung nakasuot ng jacket na itim. Naku, oo nga. Don't worry kung may gagawin man siya sa atin, hindi naman siya magtatagumpay. Tingnan mo, ang dami pang tao dito. Sa bagay, tama si Magda. Madali kaming makakahingi ng saklolo kung sakali. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makauwi na kami sa kanya-kanyang mga bahay. Simula noon ay naging magkaibigan na kami ni Magda. Kinabukasan ay magkasabay uli kaming umuwi at nakakapagtaka na nakita na naman namin yung lalaki. Hindi na lang namin siya pinansin. Nang sumunod na araw pa ay nakita na naman namin siya. Pero mas natakot na ako dahil wala na siya sa kabila, kundi nasa daraanan na namin siya. Nagkataon pang ng mga oras na yun ay wala ng mga tao sa labas dahil gabing-gabi na. Late na kasi kami nakauwi dahil may tinapos pa akong research sa school. Wala kasing internet connection sa bahay eh. Sa school meron. Nagpahintay ako kay Magda mamugot nilang at pumayag siya. Magdaya na naman siya. Anong gagawin natin? Kinakabahan kong tanong. Tumawid tayo sa kabila, sagot ni Magda. Pero nang tumawid na kami pa kabila, ay ganun din ang ginawa ng lalaki. Dahil alam naming dalawa na susundan pa rin kami ng misteryosong lalaki kung papakabila na naman kami, ay lakas loob kami na naglakad palapit sa kanya. Nang dumaan na kami sa harap niya ay napasigaw ako. Pero bigla niya akong hawakan sa kamay. Sumama ka sa akin. Nagbigay ng kilabot sa akin ng malagong na boses ng lalaki. Pumalag ako pero sadyang mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kamay ko. Hanggang maglabas ng ballpen si Magda at ginamit niya yung pansaksak sa braso ng lalaki. Napasigaw ito sa sakit at nabitiwan niya ako. Iyon na ang naging pagkakataon namin para makatakbo palayo. Ang mabuti pa ay doon ka na lang muna sa apartment ko matulog. Sabi ni Magda sa akin habang tumatakbo kami. Sige, sagot ko agad. Ayoko kasing maglakad pa uwi ng mag-isa. Mamaya ay sundan uli ako ng lalaking iyon. Nang lingunin ko ang kinaroroonan ng lalaki, ay wala na siya. Pareho kaming humihingal ni Magda nang makarating kami sa apartment niya. Hindi mawala-wala ang panginginig ng buong katawan ko sa sobrang takot dahil sa nangyari kanina. Ang buong akala ko ay katapusan ko na talaga. Okay na ang tutulugan natin, sabi ni Magda. Nakasuot na siya ng pambahay. Magpalit ka na rin ng damit sa kwarto. Magkasing sukat lang naman tayo ng katawin. Sige, salamat. Hindi ko maikubli ang panginginig ng pagsalita ko. Ronaldin, huwag ka nang matakot. Safe ka naman dito, sabi niya. Ngumiti ako at pumasok na sa kwarto para magpalit ng damit. Saktong katatapos ko lang magbihis
Nang pumasok si Magda, may dala siyang isang baso ng gatas. Here, inumin mo ito para maging okay ang tulog mo at para kumalma ka. Agad ko namang inabot ang baso ng gatas at nagpasalamat sa kanya. Nare-diretsong ininom ko yun. Hindi naman siya mainit. Maligamgam lang. Medyo gumaan nga ang pakiramdam ko matapos kong uminom. Kinuha na sa akin ni Magda ang baso at ipinatong siya sa side table. Inaanto ka na ba, Ronaldin? Seryosong tanong niya. Hindi pa, sagot ko. Sigurado ka? Nang ikuprap ko ang mga mata ko, ay bigla akong nakaramdam ng pagkaantok. Unti-unting bumibigat ang talukap ng mga mata ko at parang hinihila na ako sa kama para matulog. Parang inaantok na ako. Sabi ko at nilalabo kong paningin, sige lang, Ronaldin, matulog ka na. At bago ko tuluyang ipikit ang mga mata, ay nakita ko ang makahulugang ngiti ni Magda. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ano bang nangyari? Nasa kama pa rin ako ni Magda. Pero agad akong napabalikwas ng bangon nang makita ko ang lalaki na palagi naming nakikita sa daan. Nakatayo siya sa may paanan ng kama. Anong ginagawa mo dito? Nahihintakutan kong tanong. Pagtingin ko sa isang sulok ng kwartong yun, nakita ko si Magda. Nakatali ang kanyang mga paa at kamay habang nakahiga siya. May busal ang kanyang bibig at nalilisik ang kanyang mga mata. Anong ginawa mo sa kaibigan ko? Agad kong tinakbo ang kinaroroonan ni Magda at akmang papakawalan ko siya nang magsalita ang lalaki. Sige, pakawalan mo siya kung gusto mo nang mamatay. Makahulugan itong sigaw. Natigilan at ako at may pagtatakang tinignan ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kilalang sinasamahan mo. Alam mo ba na ang Magda na yan ang pumatay sa kapatid kong babae? Tulad mo, kinaibigan din niya ang kapatid ko. Dinala sa bahay niya at pinatay. Napailing ako. Isang bahagi ng isip ko ang nagsasabi na baka totoo ang sinasabi ng lalaki. Tingnan ko si Magda. Nanilisik pa rin ang mga mata niya. Matagal ko nang sinusundan ng Magda na yan. Patuloy ng lalaki. Ipinangako ko kasi sarili ko na hindi na ako papayag na makapambiktima pa ang demonyong yan. Mabuti na lang at sinundan pa rin kita dito. Alam mo bang nilagyan niya ng pampatulog ang inumong gatas kanina? Pinatulog ka niya para mapatay ka niya at makain. Nang makakita ko ng pagkakataon, ay nakipagpambuno ako sa kanya at naitali ko siya agad bago niya may sagawa ang gusto niyang gawin sa iyo. Makain? Naguguluhan kong tanong. Hindi na nagsalita ang lalaki. Lumapit siya sa akin at hinila ko palabas ng kwarto. Nagpunta kami sa kusina at binuksan niya ang refrigerator. Umalingasaw ang nakakasulasok na amoy. Nagimbal ako sa mga nakita sa loob niyon. May mga braso ng tao, bituka at kung ano pang lamang loob na sigurado ako na sa tao iyon. May dalawa ring pugot na ulo sa freezer. Pumaligtad ang sikmura ko at sumuka sa sayo. Sinara na ng lalaki ang refrigerator. Ang ibig mong sabihin, isang kanibal si Magda? Tanong ko nang mas masana ako. Siguro, pero ang sigurado ako ay sumasamba siya sa dyablo at marami siyang kasama. Hindi siya nag-iisa kaya mag-iingat ka sa pakikipag-iibigan sa mga taong hindi mo kilala. Sa mga sinabi ng lalaki at mga nakita ko ay naniwala ako na totoo ang sinasabi niya. Siguro kaya niya ako laging sinusundan ay para bigyan ng babala laban kay Magda. Maraming salamat na pala sa'yo. Teka, anong gagawin natin kay Magda? Dadalhin natin siya sa pulisya. Matibay ang ebidensya laban sa kanya. Ang mga parte ng katawan ng tao sa rep niya laban sa kanya. Sabi ng lalaki. Pero nang balikan namin si Magda sa kwarto niya, ay wala na siya ron. Ang tanging naiwan doon ay ang tali na ginamit ng lalaki para igapo siya. May pagtataka na nagkatinginan kami. At simula na noon, ay wala na kaming narinig pang balita kay Magda. Makalipas ang 3 buwan, happy first month sa Ronaldin, sabi ni Limuel sabay alis ng piring sa mata ko. Ganun na lang ang ngiti ko nang tumambad sa akin ng ayos ng dining table sa bahay ni Limuel. May espesyal na putahe doon at isang bote ng alak. May mga rosas sa pinakagitna ng table at talagang napaka-romantic ng ambience. Hindi ko mapigilan ang hindi kiligin ng sandaling iyon. Biruin mo nga naman, ang lalaking nagligtas sa buhay ko. Noon ay boyfriend ko na ngayon. Oo, si Limuel ang lalaking nagligtas sa akin mula kay Magda. Ang sweet naman, sabi ko. Inalalayan na niya ako paupo. Agad niyang sinalina ng alak ang kupeta ko. Happy Mansari to us, sabi ko. Happy Mansari, sabi ni Limuel. Pinangbaga namin ang aming mga kupeta at ininom ko ang alak na naroon. Hindi ko alam pero ilang sandali lang ay bigla akong nakaramdam ng pagkaantok. Hinaantok ka ba, Ronaldin? Nakangising tanong sa akin ni Limuel. Nahihintakutan akong napatingin sa kanya. Hindi, sigaw ko sa isip. Tumayo ako pero nabulang ako dahil sa sobrang pagkaantok. Yumuko si Limuel at hinawakan ako sa baba.
Itinaas niya ang mukha ko para makita niya. Hindi ba't kasi sinabi ko na hindi nag-iisa si Magda? At hindi ba't sinabi ko sa'yo na mag-iingat ka sa pakikipagkaibigan